ako di sa una sa mga Iloilo. Baga, kami bahala, buligan ka lang muna, bulig sila, wala man. Gusto nang balik sa Di balik ka mo di. Di Baligyan man, nyo ito niya balay. hindi man naman buligyan, kaya wala pa to, na-transfer Ay. na title. Gusto nang, sa una kami, baka kami bahala, kay isang buligan naman sa isang, bulig sila kay isang, wala man. Ang muna nga mga invite sila sa ako, wala nang kakad pa. Wait lang, Dab. Ano naman? Okay, search. What would you like to search, Blam? You type. No, that is not touchscreen. Araw, di. Here, you tell Papa. What do you like? What would you like to search? Search. What? Come on. Yes? Yes. Again. Spell. GMA. GMA? Oh, GMA. Gusto niya yan? Ang ano, Gusto niya ko na GMA? wala na June eh. G M Eh, A. A. Right. Okay? Does. Ha? Right. Spell. Does. Spell. Prima. Prima? ang Nabla pa test GMA, Prima? araw, Jim eh. Oo, Prima. Rated news. Paano itong back naman? This one? BALITANGHALI. Okay. Pero ko lang na, baby. Hindi ko ba makamba? What's that? Do you know how to read that? That is GMA already. GMA. News. News. Yes. See. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Lagi na record. Kaya na record. Tanong. Kaya ka tawag na what. Sasampahan ng reklamo ang isang DPWH district engineer ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kasunod yan ang police report ng Regional Office ng Calabarzon na may naarestong district engineer nitong Biyernes. Matapos daw yan ng umanong pagtangkang suhulan si Leviste na mahigit 3 million pesos para pigilan siyang simulan ang investigasyon sa Kamara tungkol sa flood control projects. Sa isang social media post, sabi ni Leviste, hindi dapat pinahihintulutan ang anumang klase ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Dapat din daw igiit ang mga proyektong may mas mataas na kalidad at mas mababang halaga. Ang mga kontraktor dapat din daw obligahin na agad ayusin ang mga pagkukulang sa mga proyekto nang walang dagdag gastos. Ayon kay Leviste, bukas nakatakdang sampahan ng reklamo ang 1st District Engineer na tinukoy niyang si Abelardo Calalo. Susubukan ng GMA Integrated Use na puna ng pahayag ang District Engineer. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, tama lang ang nangyari sa District Engineer kung totoong ganun daw ang kanyang asal. Kung hindi maayos ang sistema ng DPWH, isusulong daw ni Senate Committee on Finance Chairman Senador Win Gatchalian na hindi napondohan ang flood control project sa susunod na taon. Utol naman dyan ang isang Billion, kongresista. naglimang, no? Balitang hatid din nga Gonzales. Gawin ng direct 27 Kung billion. lalagyan mo ng pondo, tapos ganyan pa rin, nandiyan pa rin yung sindikato, nandiyan pa rin yung parang tuloy ligaya lang Yes. yung nangyayari. Naniniwala si Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian na may sindikato sa flood control projects at kung hindi aniya maaayos ng DPWH ang sistema, hindi na nila popondohan ng flood control sa 2026. Ang review namin proseso, gaya ng sabi ko,
kung ang proseso ay maluwag, aabusuhin at aabusuhin yan ng mga contractor at ng sindikato. Titingnan yan ng Senado kung paano napupondohan ang mga proyektong ito. At kung umpisa pa lang ay may usapan na sa kontraktor. Dapat rin na higpitan yung pagbibig. Yung bidding kasi natin, iyan mano-mano eh. Kailangan gumamit na ng bagong teknolohiya, lahat internet na para wala ng human intervention. Ani Gatchalian, tiyak na may mananagot pagkatapos ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Tutol naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Vito na zero ang budget sa flood control sa 2026. Pagka zero may flood control for next year, hindi kawawa mo yung mga nasa mga kainugan. You have to be a bit more Tapos, Bibi, why do you have to record that all on of that? these things. Kasi nga, That is, again, you have to state it yung clearly. mission na TV. Flood control is something that is fundamental for climate risk communities. Sabi ni Senador Ping Lacson, makilahok na ang publiko sa pagre-report ng substandard at ghost projects. Ang huling pagsubok, ang kasiguraduhang may mapaparusahan. Sana raw may malaking tao na makasuhan at makulong para wag na pamarisan. Dahil kung wala, mawiwili ang dating gumagawa at mahihikayat ang di dati gumagawa. May isiniwalat naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol sa mga anyay request at reklamo ng mga kongresista pag nagsimula ang deliberasyon ng national budget sa Kamara noong nasa PNP pa siya. Kailangan makakatanggap ng message sa taas sa sabihin na kung saan na yung mga congressman at tanongin nila na kung ano yung mga kagustuhan nila, ano yung mga complaint nila. So yung mga maaayos na congressman, maayos sa mga tanong, at maayos sa mga kaibigan. Dahil yung mga may kalokohan ay puro yung parochial concerns yan. Kaya yung kumbaga paano itutunod yung kanilang sariling interest. Walang partikular na sinabing request si Magalong. Dagdag ni Magalong na convener din ng Mayors for Good Governance pag budget hearings. Hinihingi lang umano ng mga kongresista ang pansariling interes. Nag-uusap din kami mga mayors, sila rin sa League of Cities, pati mga kasamahan namin dyan sa League of Municipalities. Kadalasan, isa lang ang complaint, walang konsultasyon sa local government. Gumagawa ng project itong mga kiwaling congressman. Yun ang nasusunod. Nag-uusap-usap na raw ang samahan ng mga alkalde sa sunod nilang gagawin. Matapos sabihin ni Senador Lacson na may mga senador at kongresistang may kinalaman umano sa mga flood control project. Handa rin daw si Magalong na humarap sa pagdinig ng Kamara ukol sa flood control projects. Sa susunod na 2 linggo, inaasahan ang pagdinig ng House Tri-Committee hindi lang sa flood control projects, kundi sa iba pang palyadong infrastructure projects ng gobyerno, kabilang ang Kabagan Bridge at Benguet Rock Shed. Sana raw kung may whistleblowers ay tumistigo roon at magbigay ng ebidensya. In the event na mapangalanan po ang sa mga opinion, bibigyan mo sila ng karapatang magpaliwanag. Wala naman siya gumagawa ng opinion. Matt Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang ipo-ipo na mataas sa tao sa mga ng Quezon Province. Ayon kay Newspaper Dayan Piero, nagpipiknik ang kanilang pamilya nang makita nila ang pamumuo ng ipo. Tumagal daw yan ng mahigit 10 minuto. Nang mawala ang ipo at saka bumuhos ang palakas na ulan. Ayon sa pag-asa, katuwang nabubo ang ipo-ipo o water spout tuwing may severe thunderstorm. Sasabayan ng ulan ang pagdiriwang ngayon ng National Heroes Day sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, nagpapaulan ngayon ang isang low-pressure area sa Visayas, Bicol Region, Northern And then, Mindanao, Cagayan at Quezon Province. Bihon, Nakarating nga ang 150 Bihon. kilometers silangan ng G1 Eastern Samar. Nananatiling mababa ang tsansa ng masabing LPA na maging isang bagyo. Hangin haba at mulit ang magpapaulan at nagpapaulan na nga po sa Palawan, Occidental, Mindoro at Zamboanga Peninsula. Makakaasa naman daw tayo sa maayos na panahon dito sa Metro Manila at ilang pampanig ng bansa. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang panig ng Quezon. Inaalerto po yung mga residente mula sa banta ng baha o kaya ng landslide. Tatagal ang babala hanggang 12:56 ngayong tanghali. Aksidente sa Bacoor, Cavite, sugatan ang 4 na sakay ng isang barangay emergency vehicle matapos masalpok ng nag-counterflow umanong bus. Ang na-aksidente emergency vehicle maghahatid sana ng pasyente sa isang ospital sa Maynila. Balita natin si Papa Leg. Isa sa tiyak alin. Isang barangay emergency vehicle matapos sumalpok sa isang poste sa kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Panapaan 1, Bacoor, Cavite kagabi.
Nagmula sa Dasmariñas, Cavite ang sasakyan para maghatid daw sana ng isang pasyente sa Philippine General Hospital o PGH sa Maynila. Nakasalubong daw nito ang isang bus na wala sa lane nito. Yung vehicle namin dapat papunta siya ng PGH actually para maghatid ng patient. And then, ang report sa akin kanina, nag-counterflow yung bus. Nasagi niya kaya bumunggo dito sa pinaka-poste. Sa mga larawang ito mula kay Barangay Captain John Ibardulasa, kita ang mga sugat na tinamo ng driver ng emergency vehicle. Isinugod siya sa pinakamalapit na pagamutan. Main driver nasa pagamutan ngayon. May injury niya sa braso at sa hips. Then sinisi-CT scan siya. May minor injuries naman ang karelyebo niyang driver, maging ang pasyente na sana ihahatid sa ospital, pati ang kanyang kaanak. Nadala rin sila sa ospital. Hawak na ng Bacoor Police ang bus driver. Wala pang pahayag mula sa bus driver at sa pulisya habang isinasagawa ang investigasyon. Tinitigan pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang pahayag. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang may init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang 3 sakay ng isang van nang sumalpok ito sa 2 bahay sa San Narciso, Quezon. Chris, ano ang naging dahilan? Tony, inaalam pa kung human error o mechanical error ang sanhi ng insidente. Nawasak ang harapang bahagi ng van sa tindi ng pagsalpok nito. Nagtamo rin ng pinsala ang 2 bahay na tinamaan. Ayon sa pulisya, kabilang sa 3 nasawi ang driver ng van. Sugatan naman ang 2 pang sakay at nagpapagaling sa ospital. Wala namang nasaktan sa mga residente ng 2 bahay. Isang bagong silang na sanggol naman ang natagpuan sa tambakan ng basura sa Reina Mercedes, Isabela. Ayon sa pulisya, nadiskubre yan na makarinig ng iyak ang isang residente na padaan sa barangay-tangan. Nakita sa pagkakita ng sanggol ang supot na may lamang inunan o placenta. Sinuri na ang sanggol at inoobserbahan ngayon ng Rural Health Unit ang kanyang kondisyon. Nakatakdang i-turnover ang sanggol sa pangalaga ng Municipal Social Welfare and Development hanggat hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng kanyang ina. Anibagong history para sa Pilipinas. Wagi si Pinay tennis star Alex Ayala sa first round ng US Open 2025 sa New York City. Panalo si Alex ng 2-1 laban kay world ranked number 14, Clara Towson ng Denmark. Sa third set, nahabol ni Alex ang 5-1 score lead ni Clara para umabot ito sa tiebreaker. Naging complete ang laban hanggang nanalo si Alex ng score na 13-11. Dahil dito mag-aantay si Alex sa round of 64 ng US Open. Sa rankings ng Women's Tennis Association, world number 75 si Alex. Ito ang unang Grand Slam match victory ni Alex at una rin sa kasaysayan para sa isang Filipino tennis player. Hinati naman si Alex ni Pangulong Bongbong Marcos via social media. Sabi ng Pangulo, nagsisimula pa lang si Alex. Happy Monday mga mare at pare! Heto na ang latest sa Nation Sun at Sparkle housemate Will Ashley. Mapapanood soon ang kapuso second big laser sa Daig Kayo ng Lola ko. Makakasama niya riyan ang co-Sparkle housemate niya na si AZ Martinez. Mag-star Ashley Sarmiento at Oh yeah. inaabangan din ang iba pa niyang projects sa bilang ng Love You So Bad with Dustin Yu at Bianca Rivera. Despite his busy schedule, thankful si Will sa kanyang blessings.